Wow, meron akong regalo. What a surprise! At saka, malaki at mabigat. Oh my God! Ano ba naman to? Although, ang bigat naman ito, ha? Ano to? Bakit naman hollow blocks? Although, kailangan ko to para magpatayo ng bahay. Pero parang ganito yung isang viral video online. Naku, talagang hollow blocks. Imbis kasi na matuwa, naiyak ang isang estudyanteng lalaki sa natanggap niyang regalo sa Christmas party. Ang natanggap niya kasi, hollow block at blouse. Kwento ng nanay niya, nagkaroon daw ng wish list ang lahat ng estudyante kung saan shuttlecock ang hiniling ng anak. Nung una pa nga, excited pa raw ang anak dahil mabigat ang natanggap niyang regalo. Kaya napahagulgol na lamang daw ang bata nang makitang kaya pala mabigat ay dahil sa hollow block ang laman nito. Humingi naman daw ng dispensa ang guro at magulang ng batang nagregalo ng hollow block. Ngayong kabi-kabila ang mga palitan ng regalo, pag-usapan natin ang nangyaring ito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, bukod sa sitwasyon na to, na may mga naglalabasan ring mga regalo kunwari pero prank lang pala na nakakasakit ng damdamin, lalo na siguro kung bata ang nakatanggap. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, sabihin nila ang pikon nga daw ay talo. Pero tulad din ng sinasabi ko, hindi lang bilang isang abogado, kundi isang nanay din. Hindi lahat ng joke nakakatawa. Lalo na yung mga prank na yan na walang magandang patutunguhan. In fact, merong mga prank na hindi lamang nakakasakit ng damdamin, mga peligroso pa at maaaring makasakit ng katawan at dangerous sa safety ng mga tao. Kaya't meron bang pananagutan ang mga nagpa-prank? Well, depende of course kung medyo nakakasakit na nga ng katawan, lalo na kung ito ay isang prank gone wrong. Halimbawa, yung mga prank, ano ba? Babagsakan ka ng tubig kapag binuksan mo yung pinto, nahulugan ang nagbukas ng balde na may tubig. Well, syempre, depende sa laki ng injury, dapat panagutan ito at may posibleng kaso for physical injuries, kasama na ang posibleng liabilidad for damages. Halimbawa, na ospital, nagpatahi ng sugat, ito, sagot yan ng prankster. Kung nakasakit naman ito ng damdamin, sobrang nakakasama ng loob o sobrang nakakainis, maaari itong kaso ng unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang unjust vexation ay isang krimen na parang, ang tawag nga namin, parang catch-all krimen ito para sa lahat ng sobrang nakakainis o nakakasakit ng damdamin. Ano ba ang posibleng prank na maaaring bordering on the criminal, kumbaga? Well, hindi lahat na nakakainis ay kasong krimen. Yun lang po, no? Baka sabihin naman ng korte, pag naghain kayo ng kaso, yun na nga, pikon talo. Well, siguro kung ang prank ay yung halimbawa ay tinawagan kayo ng isang tao at nagkunwari na namatayan kayo o nasunugan at predictably ito ay magre-resulta sa sobrang stress at anxiety, yan, palagay ko, posibleng kaso yan. Kung ang involved sa isang prank ay isang bata at ang prank ay calculated para siya ay pahiyain o sobrang masaktan, or kung ito ay matatawag natin na cruel o demeaning para sa kanya, posible naman itong child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. Pero dapat nga ito ay deliberate na pahihiyain o sasaktan ang pagkatao ng bata. Halimbawa, yung mga prank na medyo sexual, lalo na sa mga kasong to, medyo sexual or sensitive in nature, tungkol halimbawa sa pagkababay ng isang dalagang minor de edad na mapapahiya siya in public, or yung mga ganitong mga example ay klarong child abuse po yan. Of course, kung ang gagawa nito ay bata rin, walang liability na kriminal ang bata, although kung may damages ay maaaring panagunin ito ng kanyang mga magulang. At the end of the day, hindi excuse ang hindi ko naman sinasadya or nagpapatawa lang naman ako or yung content lang naman ito for TikTok. Maaari kayo maging liable for damages and even worse, may posibleng kulong. Tandaan, better than being just funny, it's just plain better to be kind. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.